Ay pupunta ako ng grocery, bibili ako ng ilang personal na gamit, shampoo, toothpaste. Naubos na yung shampoo ko sa toothpaste. At yung isang kababayan natin na nag-comment, sabi niya ay yung pwede ko raw i-content yung manok dito sa South Korea. Try natin kung yung buong manok, sabi ni kabayan. Try natin kung makakabili tayo ng ano. Parang sa banda dito sa amin parang wala akong nakitang ganun, pero titingnan natin kung may makita tayong manok na buo na fried chicken. Tara. Malamig pa rin mga kabayan kapag hapon na, saka sa madaling araw, kaya nag-jacket pa rin ako ngayon. Nakabike lang ako. Ito ano pa to, siguro mga hanggang katapusan pa ngayong buwan ng May, malamig sa umaga saka sa hapon. Dito muna tayo sa tindahan ng mga toothpaste, sa shampoo. Saan na kaya yun? Head and Shoulder ito. Head and Shoulder shampoo ay 14,500 won, 850 mg mga kabayan. Madami naman na to. Matagal ko nang ginagamit to. Sa toothpaste, paubos na rin yung toothpaste ko. Ano na nga ba? Ito lang naman lagi yung binibili ko mga kabayan. Ano siya? Ang presyo niya ay 2,651, 100 grams. Tapos yung sabong panghugas ng plato, dito tayo sa naka-sale. Matagal ko nang ginagamit ito mga kabayan. Nakalagay dyan 3 kg, naka-sale 5,981. Yan, 3 kg na yung mga kabayan. Matagal itong ginagamit. Matagal ko nang gagamitin yan. Tapos toothbrush, ito naman lagi yung binibili ko mga kabayan. Ang presyo niya ay 1,551 isa. Tapos sa baba na tayo. May iba pa akong bibilin sa baba. Dito mga kabayan, naka-sale. Sarap to. Nguya-nguya, matamis to mga kabayan. Ang presyo niya ay 2,481, 315 grams. Delos Crispy and Addictive Cappuccino Biscuit. Biscuit. Tapos ito, saan nga yun? Ito, sarap din to mga kabayan. 1,351, 67 grams. Yung paborito kong chichirya, Doritos. Ito lang presyo. Saan ang presyo niyan? Nakalagay na presyo. Pero ito mga 1,500 won ang presyo nito mga kabayan. Bili na rin tayo ng maiinom. At syempre, pulutan natin ay fried chicken. Soju bibili natin. At
dalawahin natin, try naman natin tong isa. Ayan. Ang presyo niya ay 1,700 won, 360 milligram. Ayan, dalawa. Ito lang yung bibilin ko dito mga kabayan, at maghahanap tayo ng fried chicken sa labas. Bayaran ko na ito dito. Yun, dito tayo mga kabayan sa palengke na malapit dito sa amin. Tingnan natin kung may mabili tayong fried chicken na buo dito. Wala mga kabayan, chop na talaga ang fried chicken dito. Wala akong makitang buong manok mga kabayan, puro chop yung fried chicken dito. Pero dati may nakita ako dyan na buong manok na fried chicken. Dito na lang tayo maghanap sa banda doon, mga pulutan. Dito tayo maghahanap ng mapupulutan na fried chicken. Mahal. Meron na akong nakita doon, 14,000 won lang isang buong manok na yon. Masarap din naman, kaya lang naman kasi nagmamahal yung ibang fried chicken dito kasi may mga hinahalo silang may kasamang soft drinks, yung pang dessert na matatamis, kaya mahal. Pero dun sa bibilhan ko ay ano talaga yun, fried chicken lang talaga, kaya 14,000 won lang ang presyo. Hindi naman kasi ako nagiinom na ng soft drinks, kaya hindi ko naman kailangan ng soft drinks, tatapon lang. Pero minsan tumiinom din ako ng soft drinks, pero bihirang bihira lang talaga. Ito, fried chicken din to mga kabayan. Malaman kung konti kasi walang nakalagay na presyo. Ayun mga kabayan, sa kabila 14,000 won lang isang manok. Nakabili na ako dito dati, kaya alam ko yung lasa. Annyeonghaseyo. 네, 어서 오세요. 한마디 포장해 드릴까요? 네. Ito mga kabayan, nabili ko na yung fried chicken. Dito tayo para mag-shot na ng soju. Ito naman kabayan yung binili nating manok kanina. Ito ay 14,000 won, 600 pesos sa pera natin. Isang buong manok na to. Meron pa siyang dessert na matamis. Ayan. Matamis yan mga kabayan, masarap. Tapos meron din siyang kasamang asin. Ayan. Gustong mag-asin. Pero hindi na ako naglalagay ng asin dito kasi sakto lang yung lasa ng fried chicken na to. So, buksan na natin.
Yun. Crispy ito mga kabayan. Yan. Ayun, no? Bandang pakpak. Ang laki ng laman. So mga kabayan, shot na ulit tayo. pangalawang araw na natin nagiinom ngayon. Okay lang yun, wala na akong pasok kinabukasan. Yan. Dalawa na naman yung titirahin natin ngayon. Pero mababa lang ang alcohol nito mga kabayan. 5% lang itong isa. Ito, 24% ang alcohol niya. Pero hindi mo na kailangan mag-chaser ng malamig na tubig. Pelikula na naman tayo mga kabayan. Okay. Samantalahin natin mga kabayan habang walang pasok. Fried chicken. Crispy mga kabayan. At siya nga pala mga kabayan, pwede naman sanang umorder ng fried chicken online. Kaso, siyempre, mahirap naman yung for deliver na lang gagawin. Hindi ka nagagalaw, dito ka lang sa bahay. At isa pa, ay wala akong SIM card dito sa South Korea. At importante nga ba ang SIM card kapag may SIM card dito sa South Korea? Mga kabayan, importante talaga kapag may SIM card kayo kasi diyan kayo kukontakin at ginagamit din yan sa verification dito sa South Korea. At bakit nga ba ako walang SIM card? Iniisip ko kasi may internet naman dito sa bahay na binabayaran, saka hindi ko naman halos nagagamit yung SIM card. Nauubos lang yung load kasi ang load dito mga kabayan, every month, 1 month lang na-expired na. Nakadepende sa inyo kung kukuha kayo ng plan or bibili kayo ng bagong cellphone na luludan nyo lang. May mga option naman kung anong gusto ninyo. At pinaka-importante talaga dito mga kabayan, kapag kayo ay magpaparelease or aalis kayo sa inyong company, dilipit kayo ng ibang company kasi pupunta kayo ng labor para maghanap ng panibagong trabaho, kailangan talaga ng SIM card. Kasi ako naman kasi, nandito lang din naman ako sa company ng amo ko, hindi naman ako umalis, kaya siguro talagang hindi ko na mag-maintain na ludan yung SIM card ko. Bumili ako ng SIM card nung nakaraan, kaso nga lang, hindi ko na rin naludan, hindi ko rin din man kailangan. At isa pang importante mga kabayan, sa SIM card dito, makaka-order kayo online. Katulad ko, hindi ako nakaka-order ng online. Katulad, halimbawa, bibili ako ng sapatos, mga damit, mga gadget sa online, kung ano-ano pa, pagkain, hindi ako maka-order kasi wala akong cellphone number dito sa South Korea. Kaya importante ang SIM card dito sa South Korea. Paano nga ba sa katulad ko na walang SIM card, paano yung pagproseso ng mga benefits? Anong unang kontrata ko dito, nung natapos ko yung unang 4 years and 10 months ko, tinanong ako kung may SIM card daw ako. Sabi ko wala. Pero okay lang naman at na-process naman yung mga benefits ko, ala namang problema. Yan. Yung kasama kong Pinoy dito, laging umorder siya sa J-Market sa Kupang kasi siya ay may cellphone number dito sa South Korea. Kaya pag minsan, kapag yung may
gusto kong bilhin online, sa kanya ako nagpapabili, tapos binabayaran ko na lang sa kanya.